Ang unang bahagi ay pinamagatan ko na mga pangakong napako at paasa lang. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Majority Leader. Nagalang-galang na Speaker, mga kasama sa Kongreso, sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahalagang balikan natin ang kanyang mga salita at mga pangako. Nadadala niya ba tayong mga Pilipino sa kanyang mga ipinangarap at ipinangako? Higit 4 na taon na ang nakakaraan. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin tayong umaasa. Iisip natin, may panahon pa ba siya para tuparin ito? Hindi po ako natutuwa sa pagbatiko sa administrasyong ito. Hindi rin lingid sa ating kaalaman na marami sa mga kritiko ng pamahalaan ang nakakaranas ng matinding pressure, harassment o iba't ibang uri ng paninindak. Hindi po ako exempted dyan. Ngunit bilang mga kinatawan ng taong bayan, tungkulin natin magsalita kapag kinakailangan. Kahit ano pa ang maging kapalit nito. Kailangan nating bigyan ng linaw ang tunay na kalagayan ng ating bansa upang mapigilan ang patuloy na pagkabalisa ng mamamayan, ang lumalalim na pagkakahati-hati ng lipunan at ang unti-unting pagguho ng tiwala hindi lamang sa mga institusyon ng pamahalaan kundi maging sa ating ekonomiya. At ang patuloy na pag-abuso at panlilito ng mga opisyal na dapat sanay naglilinaw sa mga mamamayan. Napakakomplikado na ng sitwasyon ng Pilipinas. Sa ekonomiya, sa politika, at sa halos lahat ng aspeto pang araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Kaya tinihiling ko po ang inyong pangunawa habang binabahagi ko ang aking pagsusuri sa naging sona ng Pangulo at sa tunay na kalagayan ng ating bansa. Para hindi kayo maumay, hahatiin ko po ito sa 3 bahagi. Isa sa araw na ito at ang natitira ay sa ibang araw na. Ang unang bahagi ay pinamagatan ko na mga pangakong napako at paasa lang. Ang ikalawa, ang national budget at infrastructure anomaly, anong punot dulo at sino ang mga masterminds. At huli, Marcos Martial Law Part 2, CONAS, Noel, banta ba o ito o katang-isip lamang? Salamat po.